Magandang gabi. Kumusta po kayo? Gabi pa rito sa Pilipinas. Pero tayo po sa lahat ho ng bahagi ng daigdig. Tayo po ay nagsasahimpapawid sa pagpapatuloy po ng ating programang ngayon din po. Doy del Castillo, ngayon din po. At naghanda po ako sa matagal na araw na hindi po tayo nagkakakumustahan. Ay medyo naghanda ako ng importanteng pag-uusapan. At ngayong nga pong araw na ito, ng Lunes, dito sa Pilipinas, ika-22 ng Marso 2021, mahalaga po ang ating pag-uusapan. Pinasalamatan po natin ang Panginoong Diyos sa ating pagpapatuloy ng programa ngayon din po. Patuloy po tayo rito sa ating samahan ng mga communicators. Tutuwa ako rito kay paring Tony, Ben Paipon, yung naisip nila, communicators. Broad streamcast communicators. So kami po ay mga communicators. At ang tagal ho ng panahon ng aming pinagsamahan. Ako po ay dating reporter lang ho ako ni Ben Paipon. Kaya yan Kuya Ben ang tawag ko. Announcer siya ng Radio Veritas. Ako naman ay volunteer reporter sa Radio Veritas. Si paring Tony, kabarkada ko, mahilig kumakanta sa folk house yan. Yung araw yung tumutugtog-tugtog ng gitara, ukulele, sa mga yung iniinuman ng beer. Yan, si paring Tony. At hanggang sa nadala, nahilig sa pagiging announcer. Nung maagaw namin ang radyo ng bayan, yung PTB4, nung People's Power EDSA Revolution, nakasama ho natin si Ben Paipon. At ngayon ho, ay tinatalakay ho natin ang programang ngayon din po. Ang pagpapatuloy po ng panunood at antabayanan po ang mga sumusunod na naka-schedule pong talakaying paksa dito sa atin. Tabayanan po ninyo. Ito ho yun. Ano-ano pa ba ang hindi natin ginawa upang mapigil ang mga virus, itong COVID-19, at kung ano-ano pang ibininyag nila, Byron, Royal Byron, dumami na pangalan So ito po ang tatalakayin natin ngayon. Dapat tayo'y listo. Wala tayong binabantayan kung hindi paano papalakpakan si Duterte, kung paano tayo susunod sa dikta ng World Health Organization sa magitan ng kanilang mga conduit dito sa Pilipinas, ang Department of Health at ang mga nurses. Pero yung tungkol sa epektibo at sensitibong pamamaraan upang labanan ang napakamakapangyarihang salot ng tao sa mundo. Yan pong coronavirus infectious disease. Kaya ho COVID abbreviation ho yun. At yan po ay nagsimula sa SARS. Yung SARS, naging coronavirus, tapos yung coronavirus, itong nakaraang Enero lang, naging variant, o pagkatapos ngayon merong variant African, merong variant Brazil, kung ano-ano na. At tuwing papalitan yung pangalan, ang ipinangangalandakan ng mga nasa medical profession, ito'y salot. Mas mapanganib
sabi nga mas hayo. Makahayo. Ang inuubos dalawang klase. Yung matatanda at saka yung mga bata. So ngayon, ano-ano po ba ang hindi nating ginagawa? Bakit tumataas ang nabibiktima ng virus na sakit na ito? At kung sakali ho at masagot nyo, patatawag ng inyong message kung ano yung inyong iminumungkahi. Ano-ano pa ba ang hindi natin ginawa upang mapigil ang virus ito sa Pilipinas? Ito po ay nakapangingilabot. Dumating na po tayo noong nakaraang Sabado na inirecord sa bansa ang pinakamataas na antas ng bilang ng mga dinapuan ng sakit na coronavirus. 1,000 sa isang araw. Meron po lamang 365 days. Kung meron lang tayong 1,000 sa isang araw, 1,000, 365,000 sa isang taon. Okay lang yon. Kung yun ang nararapat. Pero hindi ho yun ang nararapat Alam po natin na meron pa tayong hindi ginagawa. Okay. Dapat ba tayong umulit-ulit doon sa mga hindi nating ginagawa na yun? Ano yun? Ano yun dapat nating gawin? Mamaya ho ng konti. Babalikan po natin doon sa chapter na yun. Tatalakayin natin. Isang paksa pa rin na ating pong pag-uusapan sa gabing ito, ilang beses po ba natin dapat gawin yung kung ano man yung mahalagang gagawin natin para labanan ang coronavirus. Okay. Isa pa rin pong baksa na tatalakayin natin ngayon na dapat ho ninyong bantayan, dapat po tayong gumawa ng kilusang nayon. Alam po ba niyo yung nayon? Parang bihira na yata nakakaalam ngayon kung ano yung nayon Ang nayon, baryo or barangay. Kung sasabihin nating tulungang bayan, di baka yung buong kabayanan magtutulungan. Kung sabihin na lang nating kilusang nayon laban sa droga. Ano po? Wag naman yung si Duterte na lang na si Duterte lumalaban sa droga. Dapat may kasaling pare sa nayon. Dapat may kasamang teacher. Sa nayon. Sa mga tuwid, lahat po ng sektor ng mamamayan sa nayon, magsama-sama tayo. Gumawa tayo ng pagkilos. Kilusan bayan, kilusan nayon, laban sa droga. Sabi nga kung lahat ng barangay o lahat ng nayon sa buong Pilipinas may programa para labanan ng droga, meron tayong makikita saan ang mali, saan ang kulang, paano nangyari. Wala po Ngayon walang pakialaman yung magkakapitbahay. Sa loob mismo ng bahay, wala kang makitang magulang na humahanap ng paraan para kalabitin yung kanyang kapitbahay. Ikaw ba'y walang anak na katulad nitong anak ko? O ganun. So, this time, dumating na sa kalagayan ng ating pamayanan na ang buong bansa, lahat ng nayon, may drug addict. May drug pusher.
Kaya siguro, pwede na nating gamitin yung pinakamataas ng antas ng pakikibaka. Maglagay tayo ng programa laban sa droga bawat baryo o bawat nayon. Yan. At diyan po natin mararamdaman, meron pong sinasabi yung ating Vice President Leni Robredo. Sinasabi niya parang lumalabas kantyaw Parang hindi bukal sa kalooban Kung totoong gusto mong pumaloob laban sa droga, this is it. Kilusang nayon laban sa droga. Para ba yung pelikulang The Walking Tall? Do you remember that movie? It's an American film. The Walking Tall. Magulong-magulo doon sa state na yon ng Amerika. Merong isang, yung sinabing walking tall, may dalang pamalo, nilabanan niya yung mga magugulo at naipaglaban niya ang kapangyarihan ng kapayapaan. The peace and order was able to be stored in that area. It's a movie, Walking Tall. Parang ganun. Gumawa tayo ng maraming ganun sa bawat nayon sa buong Pilipinas. Okay? Ito, isa pa sigurong ang tawag natin dyan gumawa tayo ng kilusang nayon laban sa droga. Natatandaan ko nung buhay pa yung kaibigan kong si Robert Barbers. Yun po ay pulis ng Maynila. Actually, ang kaibigan ko dyan, yung tsuhin niya si James. I salute that man. Mistisong Amerikano yon, si James Barbers. Vice Mayor ni Mayor Ramon Bagatsing. Si James Barbers is a general, a former chief of police ng Maynila. Pamangkin niya si Robert Barbers, nakatira dyan sa Mandaluyong. Dating sarhento lamang yan ng Manila Police, dahil magaling, masipag, marunong, umakyat ng umakyat ang ranggo hanggang sa naging senador. Hanggang naging secretary of DILG. Yan. Tapos naging senador. Bago siya namatay. May anak naman siyang dalawa. Yun naman ngayon ang pumalit sa kanya. They are from Surigao. Yan po ay mataas ang respeto ko doon sa James Barbers. Tsaka of course kay Robert Barbers. Meron din ho siyang mga kapintasan, katulad din ng iba. Pero kaya lang, yung kanyang angking personalidad, masipag, merong tinutuntungang yung kaugalian ng pamilya. Merong ganun yung ayaw masira yung pangalang Barbers. Yan, merong ganyan. Parang ikaw ay susumpa sa nicho ng mga mahal mo sa buhay na nauna kung sinira mo ang pangalan ng inyong angkan. Anyway, si James Barbers, nagkasama po, si Robert Barbers, si Senator Barbers, Secretary Robert Barbers, tinulungan po ng inyong lingkod nung siya po ay nasa DILG. Tinayo po namin barangay pulis at barangay laban sa droga. Yan. At isa sa mga pinroduce nating programa na ang naging host si Fermin Idea at saka si Sardi Bulaong, doon sa himpilan ng radyo Sandigan ng Sambayanan, DWSS. Ang station manager ay si Manny Luzon. Matagal-tagal din yun. Bantay droga sa ere. Yun. So, siguro, kailangan, ibalik natin ngayon yun. Pero, hindi na ho barangay ang gamitin natin. Nayon. Sabihin natin yung salitang nayon para merong distinction. Pareho naman yun A rose is still a rose.
kahit na palitan mo pangalang Rose. Ganun. So, ito po mga paksang atin po talagang inilaang talakayin ngayon. At sa pagpapatuloy po ng programa ngayon din po, nilagyan na ho natin ang tinatawag na mga topic. No? May segmentation tayo. Ngayon po ay first quarter, no, ng ating pagsasahing papawid. Anong tawag dito? 17 minuto makaraan ng alas 10 ng umaga, ng gabi. Alas 10 ng gabi. According to Tony Salaw, hanggang alas 12 tayo. Okay, nakahanda tayo hanggang alas 12. Talakayin po natin ang itong mga binabanggit po nating issue. Isulong ang pambansang pagpaparami ng paglikha ng pagkain. Ba? Inumin. Likas na gamot. Oh? Natural na medicine. Gamit ang mga technology. Technologically based agriculture. Agriculture to. Magtatanim ng mga pagkain. Magtatanim ng mga halamang gamot. Mga inumin na herbal. Oo nga naman. Sapagkat agricultural country tayo, kung meron tayong technology, maganda ito. Ito yung tulay sa pag-unlad ng mga Pilipino. Yung pambansang, isulong ang pambansang pagpaparami ng paglikha ng pagkain, inumin, likas na gamot, gamit ang mga teknolohiya, technologically based. Yan. So, yan po, tatalakayin natin ngayon. Pwede rin po kayong magpadala ng inyong opinion. And then after the program, iba ho naman ang style ko. Tayo po, hindi ho natin binabanggit kung sino yung mga ang gagawin ho natin, the next broadcast, lalagyan po natin ng segment na yung mga nanood ngayon at nagpadala ngayon ng kanilang mga opinion o suggestion, babanggitin po natin bukas. May segment tayong ilalagay para doon. Para na sa ganon, hindi ho tayo nadidistract. Sapagkat ang sistema po natin ng pagpoprograma, sa ngayon din po, ay highly technical, highly educational, at ang tawag ho natin dito ay nakahanda po tayong ipaglaban sa entablado. Kung merong tumututol, hindi ho naman walang samaan ng loob. Result yung para hindi let us discuss issues objectively, hindi personally, hindi personality based. Merong objektibong pagtalakay sa mga mahalagang issue. Pero ang atin po, as much as possible, yung ngayon din po ni Doy del Castillo, dapat po ginagamit ho natin sa pagsulong ng ating kabuhayan at pagbuti, pag-unlad ng mamamayang Pilipino. Kaya itong mga paksang nakahanda po ang ating katulad dito, sabi, ang hirap higa ng buhay sa Pilipinas. Hirap na hirap tayo. Lahat. Sabi ng mga tao, mahirap sila. Sabi ng mga nasa gobyerno, mahirap. Ang sabi ng mga negosyante, mahirap. Sabi ng mga bankero, mahirap. Alam nyo, isang tao lang ang nagsasabi na hindi mahirap. Hindi niya sinasabi upang ipagyabang, kung hindi nagkukwento lang siya ng istatistika. Sa mga susunod na broadcast po natin, ipipresent ko yung mga sinasabi niya. Ang akin pong sinasabi ay ang pambihirang gobernador ng Bangko Sentral, Benjamin Diokno.
Saludo ako, sir. Sa kabila nitong tayo ay nabaon ng utang-utang, utang dito, utang doon. Tapos, walang produksyon ng lahat bumagsak ang tigil pandemic Ewan ko ba kung bakit yung mga politiko ay nagagawa pang manisi. Sinisisi kay Duterte. Walang ganoon. Hindi tayo aaseso pagka ganoon. Harapin natin. Pagkasalanan ni Duterte, kasalanan niya. Pero yung pati ba naman yung pagkakaroon ng pandemic, pagkakaroon ng drug addict, pagkakaroon ng mga puso, sisiraan pa natin yung presidente. Huwag ganoon. Umisip naman tayo ng iba. Ako po hindi po ako partisan. Katunayan ayaw ko nga ho ng politika na ngayon Para ba nakakaso ka na yung politiko? Para bang sasabihin, anong gagawin yan? Isipin po ninyo, sa laki ng utang ng Pilipinas, at hindi mo alam kung hanggang kailan lang tayo mabubuhay. Ilan ba matitirang buhay sa atin pagkaraan ng 1 linggo? Pagkaraan ng 1 taon? Nobody can tell. Ay may lakas pa kayo ng loob na mangarap sa politika? Gusto niyo magkapitan, gustong magmayor, gustong magsenador. Ano yun, nababalita ko? Na may sinususian itong si ang pangalan to, kagaling na bata nito guwapo pa naman. Yung mayor ng Pasig, si Biko, sinususian na huwag ng kumandidatong mayor at tumakbo na lang na senador. Susunod na eleksyon. Nako, nakarating ho sa akin yung tawag ng mga mamamayan ng Pasig. Sinusumbong sa akin, Sir Doy, baka naman kilala ninyo si Biko. Huwag niya na kaming iiwanan. Ngayon lang kami nagka-mayor na katulad ni Biko. Ganon, tumatawag sa akin. Walang biro. So ngayon, isulong ang pambansang pagpaparami ng paglikha ng pagkain, inumin, likas na gamot, gamit ang mga teknolohiya. Uy, maganda ito. Ito ang gusto kong topic. Yan po ang tatalakayin natin ngayon. 25 minuto na makaraan ang ika-10. Tayo po naman maglalakbay pa ng mahaba-haba. Hindi pa tayo nakaka-30 minutes. Sa pamamagitan nitong isulong ang pambansang pagpaparami ng paglikha ng mga pagkain, inumin. Siguro isama na rin dito yung isama na rin natin dito yung pagpaparami ng panggatong sa kuryente. Meron na pong dinesign ng Indonesia. Malakas mag-produce ng kuryente. At ito ay ang gumawa ay German. Sa Germany ginawa. Itong generator na ito, nakikinig ngayon si Engineer Harley Lianyo, ang representative ng teknolohiya na ito ng Indonesia sa Pilipinas. Lagi ko kaming nagtatawagan yan si Harley Lianyo. Yung pong genset, dinala doon sa Germany yung tawag doon, yung langis ng palmo o palma ng tawag. Yung para lahi ng nyug, lahi ng palma rin yan. Irok, yung nga, yung palma rin yan. Pero ang pinakamaganda nilang variety ng palma yung maraming nakukuhang langis na pwedeng igatong kapalit ng diesel. At marami na ho ngayon sa Mindanao, sa Bisaya, noong mga palm oil na yon na hindi ho nagagamit. And ito po ay isa sa mga tatalakayan natin in the future
At pupunta rin po ako sa Indonesia para ipakunan po ng video at kunan ng statistic. Ilang litro, ilang kilowatt. Yan. Ilang litro, ilang kilowatt. Para malaman natin, ilang puno naman ang gagawa ng ilang litro. Ganon. Para na sa ganon, maisama natin sa programa ng magsasaka. Meron pong gumawa nito Pero ang pinayaman lang yung bulsa niya. Pagkatapos pahangain ng mga government official, ang mga official ng bangko, ang land bank, pinautang, nakuha yung pera, hindi na binigay doon sa mga magsasaka. Ito yung dapat pinakakain at pinaiinom ng kabag. Para araw-araw sumasakit yung tiyan, araw-araw dumudumi ng masakit, nakapilipit. Yung ganun ang parusang dapat. Kung mga 20 taong ganun siya, pagsisisihan niya habang buhay. Habang buhay siya. Bakit pa siya nabuhay? Kung ganun, utot siya ng utot. Dapat gawin yung ganun. Excuse me. Dito po sa konsepto na ito, yung palm oil technology ay maiibaba ng 50% ang halaga ng kuryente. Kita nyo na? Nung mga nakaraang broadcast ko, binanggit ko na rin yan. Pero hindi masyadong detalyado. Ngayon, nilalagay ko na, ako'y nasa 30 minutes pa lang ng paglalahad. Pag ito pong aking binanggit na pag-uusapan natin ngayon ay magtatagumpay, dito sa Pilipinas, lahat may gagawin o merong magagawa. Tamad na lang, walang trabaho. Okay? Mauuso ho ang trabaho. Alam po ninyo, yun po ang isang nakikita kong mas makatotohan ng kaparaanan upang makatakas tayo sa kahirapan. Ang mauso ang trabaho. Ngayon po, napakarami ng mga kabataan bagong graduate. Ubus na ang takong ng sapatos. Pudpud na ang tsinelas. Sa kahanap ng trabaho, wala pa rin mapasukan. Dahil walang trabaho. Paano natin aasahang lumaya sa kapangyarihan ng dayuhan? Yung pong mga demonstrador nung araw, hindi ko ho kayo pinipintasan. Inirereto ko lang sa inyo at ipinagmamalaki yung salitang karalan niya yan. Na-lecture sa kanya yan sa PDP laban. Yung enlightened nationalism. Hindi basta nationalism. This is not an issue of communism or socialism. Enlightened nationalism, ito yung parang nahahawig ng Pilipinismo. Yung sinulat ni Nilo Tayag sa kulungan nang ipinakulong siya ni Marcos nung martial law. Doon parang nahahawig ito. Yung enlightened nationalism. Ang nationalism ay ang pagmamahal sa bayan. Yung patriotism, yung katapatan sa bansa. Patriotism yun. Pero yung nationalism, pagmamahal sa bayan. Kailangan enlightened. Naliliwanagan natin. Baka mamaya, nationalism tayo ng nationalism. Ang pinayayaman pala natin, yung mga Amerikano. Sa kanila pala palihim na nanggaling, yung binhi, nung iyong pagmamarcha sa kalye, pagdadala ng baril sa bundok, sila pala may pakana.
ini-inject nila sa mga sundalo na gumamit ng baril, at yun namang mga rebelde na tinuruan ng Marxismo, Leninismo, excuse me, may dala din baril. Sipin nyo, naglalaban sila, magkaiba sila ng ng pinaniniwalaang prinsipyo. Sabi nung isa, capitalism. Yung pro-American yun, pro-democracy. When we are discussing about capitalism, we are talking about democracy. No? Yun namang mga makakaliwa, yung ng oposisyon. Abay, ang nanggaling din sa mga Amerikano ang binhi ng paniniwala doon galing sina Jesus Laba sa Amerika Naging scientist nga sa Amerika si Dr. Vicente Laba ang inventor ng vegetable milk. Taga Bulacan, lahing Bulacan. Hindi po ganon. Ang nais kong talakayin at unawain nating mga Pilipino yung enlightened nationalism. And nationalism, pagmamahal sa bayan, na ang tinatalakay natin teka muna, saan ba natin kinukuha ang pagkain natin? Binibili ho sa Vietnam. May anong nationalism meron tayo? Saan pa? Saan pa tayo kumukuha? Sa Thailand ho. Sino mga bumibili? Yung mga negosyanteng incheck. Nasaan ang nationalismo natin? Paano tayo yayaman? Paano tayo unlad? Yung itatanim ng mga Pilipino iniwanan ninyo, pinabayaan ninyo, at ang binibili nyo, yung itinanim ng mga Vietcong, ng mga Vietnamese, at ng mga Thailander. Di po ba? So, ngayon, pati si Mayor Digong, natangay na rin. Pinabayaan niya, nakailang taong ka na dyan, presidente. Pinabayaan mo na namumunini ng katakot-takot na dolyares ang mga inchik na umaangkat ng bigas. Hindi ba? Walang magawa Walang magawa si Digong napapalibutan siya So ngayon, siguro sa magitan po ng pagsubaybay nyo sa programang ito, na ito hindi akin, ituring ninyong atin. Sumali na po kayo. Magpadala po kayo dito ng inyong mga opinyon. Pagkat hindi ho tayo lalayo, pinakikita ko na sa inyo ang padron. Enlightened nationalism. The armed forces of the Philippines I will not allow them to suspect yung kanilang pag-isipan, paghinalaan yung mga sinasabi ko. Purong pagkamakabansa. Ang sinasabi ko, yung katulad nung kay Benjamin Jokno, yan, enlightened nationalism. Sino pa? May nauna pa dyan Si Hubito Salonga, enlightened nationalism. Sino pa? Yun ang pinakamatindi. Nabuhay at namatay na pobre. Ordinaryong barong ang suot, para disente siya, pero ordinaryong barong. Sino? Aquilino Pimentel. Malayong-malayo kayo kay Kanene. Yan ang pagka-nationalism ng taong yan. And yet, kaya daw hindi kumakampi sa kanya ang mga Amerikano, itinuturing si Kanene na left of center. Pero, ang katotohanan doon, ang prinsipyong tinutuntungan nung matandang Pimentel, si Kanene, yung tinatawag na socialized democratization of wealth.
ang pagkakapantay-pantay sa pakinabang sa yaman ng bansa. Hindi yung katulad ngayon, bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Yung pong mga nagsiyaman sa housing program, ito pong housing program na ito, hindi po ito low cost. Pero ginagamit nila yung salitang low cost. Sabi naman sa Batangas, loko. Yan ikay loko. Bakit? Hindi naman mura, sinasabing mura. Wala po akong pinapatamaan. Kaya lang yung sistema per se sa sinasabi nating socialized democratization of wealth ay kabalintunaan ng housing program, the system of housing program. Ang pinayayaman, yung may-ari ng kapital. Halimbawa, naipon yung pera ng mga taga-GSIS, SSS at GSIS. Magmula sa kanilang pay envelope, kinakaltas yung contribution kada kinsenas. Kinakaltas para ihulog sa GSIS at sa SSS. Pagkatapos, yung GSIS at saka SSS ay merong pabahay sa mga manggagawa. Susundan po ba ninyo? Hindi ko binibilisan. Sa makatuwid, yung naipong pondo ng manggagawa sa kinakaltas sa kanilang pay envelope, ay ipinauutang sa mga subdivision developer. Yung mga gumagawa ng bahay. Ipinauutang yung pera, may interest siyempre. At ang magpapasan ng bigat, di yung manggagawa na nagpagawa ng bahay, na bumili ng bahay sa social housing program ng gobyerno. This is the same system existing during the time of Doña Imelda Romualdez Marcos. Hindi po nabago yan. Hindi. Ang mahal po ng napupunta dun sa tubo naging isa sa pinakamayamang tao sa Amerika yung nagdi-develop ng social housing system sa Pilipinas. Sino yun? Yung nakalagay sa tinatawag nating libro sa Amerika, listahan ng mga pinakamayaman. May tawag dun sa libro na yun Kasama dun si Henry C. Yung may-ari housing. Kasama doon si Manny Villar. Forbes. Sa Forbes magazine. Sa Forbes magazine. Kasama si Manny Villar. Kasama si Henry C. Si Lucio Tan. Puro mga may housing yan. At ang mga dating mga palayan dyan sa Laguna, sa Bulacan, sa Pampanga, na iyan ang inutang ni Marcos ang irrigation. Yung tinatanim mo ng mga palay na yan. Pinatay yung irrigation, ang itinayo bahay. Mga bahay. Mga business establishment. Kaya yung mahirap pa rin. Ako po, nagtumatalakay ako ng issue, wala akong binabanatang tao. Ang binabanatang ko yung sistema. Kaya tayo magsama-sama. Magkaisa tayo, palitan natin. Dahan-dahan. Hindi yung magbabagsak tayo ng gobyerno, no. Mag-repair tayo. Katulad yan. Eto
Baka kayo ngayon lang yung madidinig to. Mga taga Quezon City, mga taga Metro Manila. Ipinrivatize nila ang serbisyo sa tubig. Naalala nyo? 1992 yata yun. Privatization. No? Noon nagmamarcha ako sa kalsada Tatalumpati ako sa lamesa, sa mga tabi ng kalye. Nilalabanan ko yung privatization. Banking deregulation. Ang sabi ko dyan, yan ay mag-anak ni Sion. Banking deregulation. Privatization. Yung mga proyektong panglipunan, social project, housing, school, public market, telecommunication, yan ay dapat sa gobyerno yan. Para nang sa ganon, matamo ng mamamayan ng mababang gastos. Hindi, ibinigay sa mga dambuhalang negosyante na siyang nakikinabang ng kalaki-laki. Ngayon, ipinrivatize. Bidding ko nagbidding. Bandang huli, ang nanalo, paghahatian yung Metro Manila, yung isang parte kay Ayala, yung isang parte may kay Lopez ba? Maynila, tsaka Anyway, nangyari na, hindi po ba? Na-award. Okay. So, di-privatize. Bandang huli kumuha ng investment ng Koreano. At ang Koreano, ang magdi-develop ng mga dam. Saan napunta ang nasyonalismo? Saan napunta? Dinatnan na yan ni Duterte. At yan ang kumakabayo kay Duterte kaya hindi siya makagalaw ng maayos. Yang mga oligarchs na yan. Biro mo, Koreano may-ari. Bawal na bawal yan sa prinsipyo ng pamahalaan, ng malayang pamahalaan. Bakit? Kung sasalakayin tayo ng lahing Koreano, katulad ng ginawa nilang pagsalakay nung panahon ng Hapon. Yung mga Koreanong yan ang iniitsa yung sanggol sa taas, saka sinasalo ng bayoneta. Nung panahon ng Hapon. Kung yan ay bumalik dito ngayon, nilagyan ng gamot yung dam, iinumin nating mga mababaog o mababawasan ng panganganak. Pupunta po tayo dyan sa paksang yan. Nagulat kayo. Hindi nyo alam, Koreano, yung panggagalingan yung sa dam, yung tubig na pupunta sa mga gripo ng mga Bulakenyo. Dito sa Maynila, ganun din. Ang investor Koreano. Special treatment. Ito ngayon, ang matindi. Ito matindi. Mamasyal po kayo rito sa likod ng bahay namin. Paglutang nyo dun sa ibabaw, UP, University of the Philippines. Yun. Tuturo ko na sa inyo yung lugar. Katipunan. Sa kaliwa ng Katipunan, University of the Philippines. Sa kabila, pababa rito, Nawasa. Yung Nawasa na yon, ay bale, hindi ko maintindihan paano ang nagdi-develop ngayon ay Ayala at magiging pag-aari ng Ayala. Nakita po ba ninyo, President Duterte, ang kontrata niyan? Yang Ayala na yan? Bakit napunta sa kanya yung lupa ng Nawasa?
Dati, sakop ho ng Marikina yan. Paglabas mong gano'n, cross na ligas. Hanggang ngayon, may portion pa ng Nawasa doon eh. Kaya lang, itong nasa tabi mismo, na meron ng Ayala mall, sa lugar na yon, nakapagtataka. Bakit yung government property na yan, public domain, public domain yan eh, dahil yan eh for education eh. Bakit yan eh naging mall? Nakakailang palit na kayo ng direktor ng NBI? Naimbestigahan ba ng NBI yan? Tinatanong ko lang po kayo. Bakit yung mga bahay ng mga dating empleyado ng Nawasa ay magiging pag-aari ng Ayala at ang maaari lang tumira ay ang mga mayayaman? Meron na nga pala ako ipinalit sa salitang mayaman eh. Hindi mayaman ang sabi eh. Dahil dito sa Pilipinas, konti lang ang mayayaman. Di kung konti, di bihira lang ang mayaman. Kaya, sila yung mga pambihira. Yung mga mayayaman. Ano yung kabaligtaran naman ng mayaman? Di mahirap. Ano yung mahirap? Marami po ang mahirap eh. Parang lumalabas 85 o 75% mahirap. Anong tawag doon sa mahirap? Di karaniwan. Karaniwang tao. Karaniwan. Yun ang mahirap. Sana ako nagising dyan. Ito, huwag na mailalaki ng itatangos ng ilong ni yung isang composer, singer na makabayan, si Heber Bartolome. Noong araw, magkakasama po kami niyan eh. Sinusuportahan ko po ang lahat ng mga awit at musikero at kompositor na Pilipino. Kaya pag nagpapatugtog po ako ng music sa aking programa, ang pinapatugtog ko yung ginawa nila para sila sumikat. Ang mga kanta ni Freddy Aguilar, kanta ni Heber Banyuhay, si Heber Bartolome. Doon para ako napitik Pok. Oo nga, marami ang mahirap. Kaya dapat itawag sa mahirap karaniwang tao. Ang ginawa ni Heber Bartolome, gumawa ng kanta. Oo, kinanta niya. Sapagkat ako'y karaniwang tao, may simpleng buhay. Di sapat ang sweldo, merong bahay at lupa, may kotseng magara. Yan ang kanta ni Freddy Aguilar eh. Walang bahay, walang lupa, may kotseng magara, wala rin. Meron sila, ako'y wala. Karaniwang tao ang title ng kanta niya. Kaya Heber, kung nakikinig po kayo sa gabing ito, naaalala ho kita sa kanta mong karaniwang tao. Kaya ang tawag ko ngayon, pagka gumagawa po ako ng tinatawag na feasibility study, yung para sa kabutihan ng ating bansa, hinahati ko lang sa dalawa tao. Pilipino ay dalawa lang. Isang pambihirang tao at isang karaniwang tao. Ayun, di madali nang gawin yung computation. Pagka pambihirang tao, ganito, 95% sila. Yung 5%, yun ang pambihirang tao. Importante po yun yung ganon, na ina-allocate po natin. Nagigising tayo sa katotohanan, hindi yung nagpipretend tayo na, meron pa ikang middle income kami. Middle income kami. Akala niya, middle income siya. Okay. So, yun po, tinalakay na po natin sapagkat we have 9 minutes to 11 o'clock in the evening.
yung mga paksang tinatalakay natin ngayon, ano pa ba? Ayun. Ano pa ba ang hindi natin ginagawa upang mapigil ang mga virus sa pagkalat sa Pilipinas? Yan ang dapat na iniisip nila, anong pangalan nun? Si Secretary. Other issue, ilang beses naman natin dapat gawin kung ano man yung, kung maisip man ninyo, kung ano yung hindi natin ginagawa. Hindi gagawin na natin, ilang beses naman natin gagawin. Dapat gawin. Yan. Yan yung mga topic. Ito pa, dapat tayo gumawa ng kilusang nayon laban sa droga. Yan. Yung mga nayon, kasi may available na mapa O ito ang sakop nun. Meron din populasyon. Meron din sa assessor's office sino yung mga bahay na nandoon. Madaling kwentahin sino yung mga nakatunganga doon, nakabantay, laging may hinihintay. At malalaman mo sino adik. Malalaman mo rin kung sino puser. Maliit lang yung community. So, ibig sabihin, makakagawa ka na ng mga formularyo. Anong formula ang gagawin natin? Para ma-identify natin sino yung mga hinayupak na yan. Ayan ang pahirap sa ating bayan. Yan. Yan po yung mga paksang inlaan ko Tapos, ito pa isa. Ito matindi. Halos lahat ng tao magkakaroon ng trabaho pag ito ang ginawa natin. Uso trabaho. Ano yun? Isulong ang pambansang pagpaparami ng paglikha ng pagkain, inumin, likas na gamot, gamit ang mga technology. So, yan po ay hihimayin natin sa papasok na 1 oras. Yung mga topic na yan. Kung kayo po ay gusto ninyo na makiambag, sapagkat ito po hindi monopolyo ng isang tao Ang katalinuhan, ang karunungan, lahat tayo meron Kailangan mag-participate po kayo. Padala nyo rito sa akin. Sa programa ngayon din po, dito sa Broad Streamcast Communicators. Ayan. Nakikita ho naman ninyo. Papadala lang ninyo ako. At ang gagawin ko po bukas, kung sino yung mga nagpadala ngayon, di yan po yung hihimayin ni Kapermin. Malalaman niya kung sino yung mga nagpadala, babanggitin natin bukas sa programa natin. Yun, ganyan ho ang gagawin nating strategy. Buong mundo po ito. Sa mga darating na, siguro baka umabot na ng buwan to, ang preparasyon natin ay lahat ng mga organisadong overseas migrant o overseas workers sa magitan po ng OWA, dati po madalas ako dyan sa OWA, makatambay-tambay ako dyan. Yung mga Pilipino sa ibayong dagat na nagtatrabaho, may mga pamunuan po yan. Yung mga opisyalis nila, makukuha po natin ng listahan at babatiin po natin dito. Because gagamitin natin ang mga overseas worker and migrant Pilipino sa ibayong dagat, upang isulong natin ang mga tinatalakay nating proactive, yung makabuluhan, pangkabuhayan, teknolohiya, ekonomiya ng bansa. At syempre, siguro, maglalagay na rin tayo ng section dito
Teka, naisip ko baka pwedeng doon natin ilagay yung 2 bulilit. Total, gusto makipagtalamitam niyang si Una Tsaka si Zeus, ilagay natin doon. Ano ba mga kaugaliang dapat nating gawin? Dapat natin. Pwede ipagkunin, hingin din natin sa publiko. Maraming mga magagandang kaugalian ng mga Pilipino na nilabo na ng panahon. Pero yung mga original na kaugaliang Pilipino, talaga namang nandoon yung tinatawag nating mahigpit, yung strong family ties, yung pagdadamayan ng pamilya. Kaya, nung ako po ay nag-aaral sa subject na sociology sa kolehiyo, yan sa Lipa City Colleges, ay tinatalakay po, itinuturing ko that the smallest political unit ay family. Dahil yung family, yung ama, yun ang presidente, yung ina, yun yung tesorero, yun din ang bangko. Kaya, pagkatapos, ito naman yung pagka hindi gumagana yung ama, saka yung ina, medyo may karamdaman ang sumunod na pinakamatanda, yung panganay, yun ngayon ang tumatayong ama. Padre di pamilya. Yung panganay. Yan, and so forth. Kaya makikita po natin sa mga dingding ng bahay, sa loob ng bahay, pagpasok mo, nakaganyan yung mga diploma. Lahat may diploma. Halimbawa, kung 7 ang anak, 7 diploma yun. 6. Yung isang walang diploma, yun yung panganay. Bakit? Hindi siya nakatapos dahil siya nag-alaga, nag-asikaso na makapagpatuloy ng pag-aaral yung mga kapatid. Yan ang isang napakagandang kultura ng Pilipino. At ang nakilala kong ganon, yung mga Ilocano, yung Northern Region, Cagayanon, Pangasinense, yan, La Union, Isabela, ganun ang lahi ng tao nila. Yung next to father is di kuya at mga Batanggenyo. Yan, ganun ang mga Batanggenyo. Sa parting Central Luzon, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Sama, Zambales, hanggang doon sa pababa ng Aurora Province, yan, sakop ng ng Central Luzon. Diyan naman ang pinaka-head of the family, lagi, mas nakalalamang, babae. Kung hindi si nanay, sa mga negosyo, sombrero, pabrika ng banig, yan. Mga babae ang mga may-ari. Pati nga yung yung si Mrs. Nice, bus company, babae. Anyway, mga kaibigan, magpapatuloy po tayo sa ating pagsasahimpawid ng palatuntunan ngayon din po. Ito pa rin ang inyong kaibigan, Doy Del Castillo, at binabati ko ng magandang gabi, paring Tony Salaw, paring Ben, Paipon, at ang iba pa nating mga kasama, yan, si Willie. Kumusta itong si Willie? Meron akong nakitang isang kaibigan kong matagal na ito tirador to kung tawagin ni Asintado. Ayan, nasa amin na rin ngayon, nagbo-broadcast na rin. Nakita-kita kami nung isang yan sa Malate. So, alas 11:01 na po ng gabi. Kumusta po ang mga Pilipino sa buong mundo? So, may mga lugar dyan na araw, umaga,
at gabi. Saan man kayo nandoon? Kita-kita tayo sa programang ito. At dito po sa isang oras na natitira, ay hihimayin na natin yung mga paksang binanggit ko kanina, bagamat yun nabalasa na namin, bahagyang balasa tayong na ngayon po, yung hindi pa ho nakaabot, hindi nyo alam kung ano yung paksang sinabi kong tatalakayin, dito lahat may gagawin. Puso ang trabaho. Yan. Kapag ang lahat ng yung tinatawag nating 113 million Pilipino, ang kalahati noon ay nagbabayad ng buwis. Naku! Ang lakas niyan. Yung biro mo, ilan yun? Yung kalahati. Mga 60 milyon. Hindi, 120 yung 60 50 plus, 55 million siguro. 53 million nagbabayad lahat ng buwis. Hindi pala nagbabayad, kinakaltasan. Ayan. Kasi ngayon yung bagong normal po ngayon, pag ikaw ay may kita, kakaltasan ka. Actually, ngayon, ginagawa na natin yun yung kung tawagin value added taxes. That is 12% of the commodity. Pag bumili ka ng sigarilyo, 12% nung ibinayad mo, kakaltasin sa perang ibinayad mo. And yun namang nagbenta sa'yo, ganun din. Kakaltasan din. Kaya ang gobyerno, malaki ang kikitain kung ang lahat ng Pilipino ay may trabaho. Dito lahat may gagawin. Yun ang dapat na marating nating uri ng pamumuhay sa ating bansa. Hindi yun problema yung mga batang gumraduate. Paano kayo magtatrabaho? Hindi kayo matanggap sa trabaho. Eto, nandun ka pa lang sa eskwelahan. Para ano pa't nagtayo tayo ng PSA? Baka hindi alam ni Kaipi yung PSA. Ano nga ba yun? O ako hindi nakakaalam. Filipino Statistic Authority. Meron tayong statistic. So lahat ng bagay meron tayong sinusuri ng mga statistika. Pinaglalaanan natin yan. Ginagamit natin yan sa paghahanda natin. Kung gusto nating umupong gobernador sa isang lalawigan, gagamitin natin ang nasabing tanggapan statistika upang malaman natin ang maraming mga bagay na kailangan natin. Ano pa ba? So ngayon, paalala ko para malagay tayo sa tama, yung tanong ko kanina, hindi natin ginagawa upang mapigil ang mga virus sa pagkalat sa ating bansa. Ito po ang sagot. Hindi ho natin ginagawa na magkaisa ang mga tao, magkaisa. Kung anong araw at anong oras sa buong nayon, sa buong barangay, sabay-sabay na i-disinfect ang mga bahay, ang mga, anong tawag dito, mga bakod, bakuran, hanggang kalsada, hanggang sa mga sidewalk, i-sprayan ng alcohol na merong Clorox. Di ba? Pinapaniwala nyo kami, yun ang pandisinfect Ay bakit kumakalat? Kasi hindi natin ginagawa yung sabay-sabay. Pagtunog ng sirena sa buong barangay,
Mahaba ang plano, 1 buwan ginawa, binalangkas para magdadaos ng kapistahan o parang lalaban ng softball, parang ganon. Lahat ng mamamayang kasangkot. Ha? Baka nakakalimutan ho ninyo, mga mayores, President Duterte, may isang grupo ng tao sa barangay na kahit na ayaw sumama ng kapitan, pwedeng magtayo ng pagkilos para sabay-sabay na mag-disinfect. Esprayan ang buong bahay, ang buong bakuran, mga kalsada, mga gusali, sa buong barangay. I-identify yan at ilalagay sino yung o ano pang materialis ang kulang. Hanapin natin. Mag-produce tayo. At iyan ay i-disinfect. Bakit po? Bakit effective yan? Yung virus, walang pupuntahan. Saan man siya sumugod, patay siya. Bago ho natin gawin yun, uunahin muna natin ang lahat ng tao sa loob ng bahay, pauusukan ng kumukulong tubig. Yung pagtitimplahan ng tsaa o kape. Umuusok yun na gano'n. Ihigupin ninyo. Pag kayo ay nakalabing 5 higop na gano'n, sabay-sabay sa buong barangay. Ay di walang may virus. Patay ang virus eh. According to the medical profession, ang coronavirus ay hindi nabubuhay sa init na 52 degree centigrade. Yung init sa sauna bath, tanong nyo kay Mr. Gano kainit sa sauna bath. Alam ni Mr. yun. Ako, alam ko yun. Sanay na sanay ako doon. Lalo na si paring paring Alex Aquino. Lalo na si paring napalan ito. Nakakalimutan ko. Tira kasi ng tira sa Amerika, kaya nakakalimutan ko ang pangalan eh. Si Hesan, si paring Edward Hesan. Yung init ng sauna bath. Pagsabay-sabay po na nagpakulo ng tubig at yung usok na mainit ay sininghap ng 15 times. Malalim na higop na gano'n. Yung mga nakatago dito sa ilalim ng nozzle ng mga virus, patayan. Gagawin mo yan sa umaga, sa tanghali, at sa hapon. 4 na araw, sunod-sunod. Sa 5 araw, pa-examine ka na sa mga doktor. At wala kang sakit. Iyan ang ginawa ng mga inchik sa Wuhan, China. Kaya nagtataka kayo, sa kanila pinasabugan sila doon ng virus, at tapos sila pa pinagbintangan dahil bakit daw hindi nakarating ng Beijing. Ngayon, pagkatapos na paalisin ninyo at patayin ninyo sa loob ng katawan ng tao ang virus, kailangan nyo bang umutang pa ng dolyar? Hindi na. Namatay na yung virus eh. Ngayon, pag naglakad ka sa kalsada, makakakuha ka ba ng virus? Nilinis yung kalsada, dinisinfect eh. Katarantaduhang makakuha ka pa ng virus yan. Kasi, mahalaga yung salitang sabay-sabay. Sabay-sabay na gagawin. Hindi po ba? Pakikwenta lang po. Gamitan na ninyo ng abacus o di kaya'y calculator kung hindi tumpak ho yung aking sinasabi. Yun ang hindi natin ginagawa, ang pambansang pagkilos. Yun. Ito tanong ano pa ba ang hindi natin ginawa upang mapigil ang mga virus sa pagkalat? O di ganun. Kahit na yung sinasabi ng mga organisadong sindikatong
ang trabaho'y patayin ang tao sa mundo. Meron ho noon, existing yon. Hindi lang bulgar kung ano pangalan ng kanilang sindikato. Pero talaga ang layunin nun, pumatay. At kada 100 taon, pinapatay nila, binabawasan nila ang populasyon. Hindi nga ho tayo sigurado kung ito lamang virus na ganito ang ginagawa nila. Ako, may suspecha ako doon sa mga ipinapakaing gatas, doon sa mga gamot na ipinaiinom sa mga ina, sa mga magulang. Ang duda ko pampahina rin sa pagdami ng tao yun May duda ako. Mga minamanufactured na food and drinks. Nako, duda ko pati yung tungkol dun sa yung tungkol sa soft drinks. Kaya dumami ang may sakit na diabetes. Dinaya ang mga tao. Kaya ang naging pangalan nun ni diabetes may kasamang daya. Dinaya ang mga tao. Inom kayo. Inom ng Coke. Inom kayo ng soft drinks. Ganyan. Pero diabetes. Ang dahil namamatay. So yun po ay para bawasan ang tao sa mundo. Meron pong organisasyong yun ang layunin. At yun ang pinakamakapangyarihan. Hindi umubra si Trump doon. Laglag si Trump. Yun ang hindi nakikitang gobyerno ng mundo. Ang tawag sa kanilang proyekto ay depopulation. Ngayon, yun pala ang dapat natin gawin. Labanan natin, hindi yung ang ipag-aalukan agad ninyo nagpapabihag kayo agad pag-aalukan agad ninyo vaccine. Ano ba ang vaccine? Hindi ba yun mismo virus? Dati kagaling-galing at wala kang virus Sasaksakan mo ng virus. Ito muna ang pinag-uusapan natin, hindi pa natin nagagawa. Ito ang gawa natin. Wala kinalaman to sa kamatayan at buhay. Ito ay siguradong epektibo. Patay ang virus. Ang gagawin lang natin, sabay-sabay. Sabay-sabay natin gagawin. Hindi mo naman maaaring sabihin hindi kayang sundin ng tao. Sanay naman ng tao sa sa relihiyon. Pagdating ng 3:00, nangakatuwad. Nakatukod yung nguso sa lupa, sayad pati noo. At nagdadasal, nagsasala. Sala ba ang tawag doon? Sala. May alam nun si Louis del Rosario. Nag-Muslim yun Nagpakumbay. Ganun din ho sa mga, yung mga nananampalataya sa simbahang Katoliko. Pag sinabing maglagay ng as, ito mo, paglabas ng simbahan, may mga itim ng ganon. Total, nasanay na tayo sa ganon. Bakit hindi natin gawin ngayon? Magsabay-sabay tayo. Na magsuob, patayin ang virus sa katawan. Pagkatapos patayin sa katawan, kinabukasan, i-disinfect naman natin. Unahin muna natin ang pag-disinfect ng mga bahay at looban, at mga kalsada, lahat ng istruktura sa loob ng isang barangay. So, ngayon, yung paghahanda ninyo sa plano tungkol doon, paano niyo ma-check kung sino yung dumalo, sino hindi dumalo. Ayan, maaari ninyong lapatan ng technology how to make it effective. Ayan. At natitya ko, bababa ang porsyento. May sample Ano sample? Sa Vietnam. Nagawa nilang pigilin ang virus. Bumaba ang record ng Vietnam. Ang galing. Magaling pala Hindi dapat natin gawin. Nangyari sa China. Pinasabugan pa nga yung China ng coronavirus kinontra nila noong paglilinis at magsusuob. Yan. So, ang tanong, ilang beses natin ito dapat gawin? Sinasabi ko, 3 beses. Umaga, tanghali, hapon, araw-araw, 4 na araw. Sa katawan ng tao yon.
Pagkatapos, yung namang kapaligiran at saka yung loob ng bahay. So wala kang makukuhang virus sa pupuntahan mo. Dahil nagsabay-sabay sa buong barangay eh. Yung salitang sabay-sabay, yun ang susi doon. Yun ang hindi natin ginawa. Hindi pa natin ginagawa. Okay. Yung isang paksa na itinakda kong talakayin ngayon, talagang ang dami na hong mga mahayap na salita, nauwi na sa human rights investigation, kung ano, tapunan na ng putik. May mga tukhang-tukhang na sinasabi, ganun ganito. Ang kailangan gawin, huwag niyong pabayaang si Duterte lang ang dumiskarte. Kailangan gumawa tayo ng kilusang nayon laban sa droga. Halimbawa, magpipiesta bukas. Meron kang 1 taong baboy na inalagaan mo ng 12 buwan. Inihanda mo yon dahil magpipiesta. Pagkatapos, kayong dalawa lang ng mag-asawa ang magpapatay noon, maghihiwa ng karne, umagahin kayo. Ha? Tapos na piyesta, hindi pa nyo naaayos na yung inyong ihahandang baboy. Ha? Ganon din po ang laban sa droga. Hindi kayang ayusin dahil malaki. Pagtilad-tila rin natin sa maliliit na piraso. Sa buong barangay, sa buong nayon, gawa natin ang proyekto. Meron kayong nakasulat na papel doon. Kung ang nagkasundo na magsulong noon ay 5, di yung 5 lang na yun ang gumawa. At makakadiscover kayo ng kaparaanan para mailista ninyo kung sino-sino yung drug addict, drug dependent. Yun. At pagkatapos, darating pa rin ang panahon, ma-identify nyo sino yung nagtutulak. Sa loob ng nayon, huli yun. Sigurado, ma-identify. Pero, gagawa rin kayo ng sistema. Anong gagawin nyo doon pagkatapos yung ma-identify? Nakasulat yun, nakasikreto yun, nag-uusap kayo. Dahil kilala ninyo siya, hindi naman kayo kilala, ibig mo sabihin, mananalo siya sa isang nayon? Imposible. Pati yung nanay niya, tsaka tatay niya, pwedeng kapanin ng movement Kaya anong oras ba tutulog yan? I-text mo ako pagkatulog na. Igapos natin. Hindi. Yung maaapula natin. Maaapula. Tapos, igawa natin ng paraan na ma-rehab ng maayos. Sa rehabilitation, samahan natin ng makabuluhan. Yung pagtatrabahong papawisan siya, yung pagdudukal ng lupang tataniman ng mga mahalagang pananim. Ito, maisasama natin. Di papawisan siya. Meron kang hose, pinauulan mo. Ganun ang Ganun yung paggamot Anong tawag doon? Meron silang sinasabing system na yun withdrawal. Yun ang withdrawal ng addiction. Pagbabasketballin, pagkatapos andun yung hose ng shower, gumagawa ng ulan, basang-basa ng pawis, basang-basa ng ulan, ng tubig. Pagtanggal sa toxics ng ating dugo, katawan. So, yan po yung tayo ang gumawa ng kilusan laban sa droga. Kaya, ano pa't ginawa ang DILG? Ang dami ng palamunin dyan. Ilan ang undersecretary? Ilan ang assistant secretary? May DILG manager sa bawat munisipyo, sa bawat lungsod. Ang dami. One of the biggest, heavily employed agency is the Department of Local Government. So,
pwede ninyong isupervise ang paglulunsad ng kilusang nayon laban sa droga. Eto ngayon, paano naman ninyo organisahin yung nasa nayon? Hindi na kayo gagawa ng batas. May existing law. Sinulat ni Nene Pimentel sa Local Government Autonomy, Local Government Code, Autonomous Government. Ano yun? Ano yun? Ang tawag po doon, Barangay Assembly. Ang mga butante, yung e-bold voters, ang tawag sa kanila, Assembleya. Tawagin sa meeting ang Assembleya. At ang Assembleya ang mag-adapt ng mga plano, kaparaanan, kung papaano pipigilan na huwag magkita ang nagsusupply ng droga at saka yung sinusuplayan. Parang nagliligaw ka ng pusa. Maraming strategying magagawa kung organisado ang pagkilos sa bawat nayon. Nayon is barangay. Ay di identify ninyo. Meron kayong hinuhulugang kahon. Nilalagay doon yung na-identify. O kinukwento pa anong oras, anong kulay nung suot. Ayan. May CCTV na ngayon. Kukumpirmahin ng CCTV ang nakalagay doon sa report. Ha? Hindi ba? Saan lulusot yung mga drug addict na yan? Yung mga drug pusher na yan? Hindi makakalusot yan. Documented lahat. Hindi nila alam kung sino nakakaalam dahil buong bayan ang kumikilos buong nayon ang kumikilos. So, maghahanap na ng ibang hanap buhay ang mga naka-involve sa droga. Pagka sumikip ang sitwasyon, ay titigil na sila. Malulugi sila Natutulog yung pera nila, hindi nabebenta. Pagkatapos, dadami ang mamamatay. Bakit? Walang bumibili. Magagalit ngayon yung nagbebenta kasi inihalo ang droga sa sistemang pangkabuhayan. Kaya hindi mapuksa ng mga alagad ng batas. It become a part of livelihood ng mga mahihirap. Kaya hindi mahirap labanan yan Maniwala po kayo sa akin. President Duterte, matatagpuan mo rin ako. Someday. Someday, matatagpuan mo rin ako. Hindi mahirap gawin yan. Diniscuss na namin yan ni Robert Barbers Nakapag-identify kami ng mga zero drugs, barangay, during his time, bago siya namatay. Sinahimpapawid ko sa programa nating The Police Hour, yan sa Channel 9. I was not born yesterday. 26 na minuto makaraan ng alas 11 ng gabi. So, dapat tayong gumawa ng kilusang nayon laban sa droga. Gawin natin itong pambansang pagkilos ng mamamayan. Mabigat ito. Kailangan tumakas tayo rito. Pag hindi natin natakasan itong krisis na ito, kahit na ilang pang Leni Robredo at Rodrigo Duterte ang maihalal ninyo, wala ring mangyayari sa atin. Kasi, talamak na Sabi nga ni itong kaibigan nating scientist ng NASA, si Harley Lianyo, embedded. Embedded na daw. Okay. So,
Nagkakaintindihan na po tayo. It must be established within the barangay. True, hindi barangay captain. True, barangay assembly. Buuin yan. Dapat tayong gumawa ng kilusang nayon laban sa droga. Maghabulan man eh. Ha? Kayang habulin eh. Bago makalabas ng nayon, huli. O, kung lalakihan po ninyo yung pagpapartihang paghahabulan, isang buong bayan, mahirapan. Kailangan per barangay. Tsaka, naglagay tayo ng pamunuan sa barangay, sa nayon eh. O, may mga purok-purok pa yan eh. O, di, gamitin natin. Ha? Gamitin natin. Marami na hong sistema na na-introduce diyan sa, anong tawag doon sa PTB4? Tsaka radyo ng bayan. Iba na ang tawag ngayon eh. Pilipinas, parang Radyo Pilipinas, parang gano'n. Anyway, nakikita ko, napapansin ko, iba na ang sistema ng galaw nila ngayon eh. Effective yung mga ginagawa nila. No? Kaya ako, ang tingin ko, pwedeng gamiting kapartner yung himpilang yun. Tapos, yung isang paksa na ating nakatakdang pag-usapan, isulong ang pambansang pagpaparami ng paglikha ng pagkain, inumin, likas na gamot, gamit ang mga technology. Ito pong paksang ito ay tumatalakay sa pagkakaroon ng mga gagawin o trabaho ng mga Pilipino. Okay? At yung kanina, nabanggit ko na yung tungkol sa paano mo pababagsakin ang halaga ng kuryente, magtatanim ka ng maraming palm para makakuha ka ng palm oil at sa pamamagitan ng palm oil, igagatong mo sa generator. O di sa mga katuwid, bababa ng 50% ang halaga ng kuryente at kung mura lang ang kuryente, ay mapaparami natin ang pagtahi ng mga garment, pagtahi ng mga leather craft, pagtahi ng sapatos, mapapalakas natin ang export. Magiging globally competitive tayo dahil napatunayan na ng yumaong Mayor Osmundo de Guzman ng Marikina kung gaano kagagaling ang mga Pilipino, ang mga Marikeño in particular, sa paggawa ng sapatos. Mahuhusay. So ngayon, kung mapapalakas po natin ang productivity dahil mura ang kuryente, dahil sa pagtatanim, masasabi nating malayang enerhiya. Bakit malaya? Hindi ho kasi tayo gagamit ng dolyar para bumili ng panggatong. Tayo na nagtanim ng panggatong. Hindi ho tayo gagamit ng dolyar para umarkil itinanim na tayo gagamit ng bayad sa demurahe sabagat wala na ho tayong barkong gagamitin. Andito na ho yung panggatong bunga ng palm oil. So, yan po, productivity na sinasabi ko. Doon pa lamang yon sa tanim na palm oil. Pinag-uusapan po natin gaano karami po ba sa Pilipinas ang merong dinadayang sakit. Yung diabetes. Ang dami ng may diabetes. Kasama ako doon. May diabetes. Sa dami nun, di masaganang pagtatanim ng anong tawag doon? Anong tawag doon sa ini-inject? Insulin. Yung pong mga gamot na chemical na sumisira ng ating bato, sumisira ng ating kidney, sumisira ng ating atay, yung gamot na metformin, gamot sa diabetes. Yung metformin ay gumagawa
ng insulin na ang tawag doon ay chemically treated insulin. Hindi po pinalalakas yung pancreas, sapagkat yung pancreas po ang producer ng insulin. O anong dapat natin gawin? O di maglagay tayo ng natural herbal insulin para matulungan yung pancreas, para hindi mahirapan ang kidney at hindi mahirapan ang atay. Insulin plant. Susunod na araw, kukunan ko ng video yung alaga kong insulin dito sa likod. Insulin plant. At ito'y bala kong paramihin eh. Kailangan lang muna magkaroon ako ng resulta statistically kung kaya niya talagang pababain ang red blood, yung sugar blood sa aking 33 minuto na ho. Makaraan ang alas 11 ng gabi. Ito pa rin ang inyong kaibigan Doy Del Castillo sa programang ngayon din po. So, sa ilalim pa rin po noong agenda na ating sinabi, isulong ang pambansang pagpaparami ng paglikha ng mga pagkain, inumin, likas na gamot, gamit ang mga teknolohiya. Ano po, ang dami ho ng teknolohiyang ginawa ng mga Pilipino. Marami na. Meron ho ngayong inimbento yung isang, nakalimutan ko pangalan nun eh. Isang doktor, Richmond, naka-invento siya eh. Ito maganda technology. Hindi na ibibigay sa mayamang negosyante yung dahon. Hindi na. Patutuyuin na nila yung dahon at sila na rin yung maggagawa ng powder at sila na rin ang maglalagay sa loob ng gelatin. O ikakapsulize. Ikakapsulize nila. Yon. Parang canister, ganyan lang kalaki. Si Dr. Richmond Santillan. Ayun. Isa awardee ng Department of Science and Technology. Isa sa pinakamahusay na inventor natin. Na-invento niya yon, yung canister na yon, yung dahon ng malunggay, o dahon ng serpentina, dahon ng insulin plant, papatuyuin. Sabi ko ngayon, dapat yung mga gumagawa ng sa kin drying, yung kin drying, sikat ng araw ang ginagamit noon. Yun, pwedeng i-assemble na lang. Ang tawag natin ngayon doon sa programa, butika sa baryo. Butika sa baryo. Doon magpuproduce ang mga farmers ng mga organic plant, organic herbs. Pati ho yung yung gamot sa, yung bang, ikaw ba nakakaranas Pirmin na alas 3 ng madaling araw, gigising ka, iihi? Ito ay isang malaking problema ng merong diabetes. Palaihi. Ihi ng ihi. Ngayon, may nakatuklas, pero ang nakatuklas po isa pong popular na baseball player sa Amerika. Natuklasan niya na yung pinagkukunan nung herbal na yon na gamot nasa puno ng isang halaman. Hindi ko muna babanggitin, baka magalit sa akin Pero hindi ho sa Amerika niya kinuha. Alam mo kung saan? Sa north portion ng France. Sa France, kinuha niya sa mga puno, balat Pagkatapos, in-extract niya yung katas at yun yung iniinom. Mabisa. Hindi na nag-iihi. Ang problema ho kasi dyan sa pag-ihi na yan,
na ang kailangan ho natin kung tayo ho may edad na, kailangan natin ay 8 oras minimum na diretsong tulog. O yan, mga nanonood ngayon, nagagawa po ba nyo yun? Ako, hirap na hirap akong gawin yun 8 oras, diretso. Dahil kasi, pag matutulog ka sa gabi, every 3 hours, iihi ka. O di pag ihi mo, hindi mo na natuloy yung 8 oras. Yan. Pero ako ho, ilang beses kong nagawa yun. Napag-aralan ko, napagtiyagaan ko how to do it. Kaya lang, wala ako nung gamot na sinasabing ito ho nakuha ko dun sa sa interview ni Larry King. Larry King Live. Yun. Doon ko na nakita paano na-discover nung athlete. Dahil siya, ganun ang problema niya, ihi siya ng ihi. Ang tawag na nga sa kanya doon ng mga sikat na tao sa Amerika na nakakakilala na kanya. Si Freddy yun isang baseball, sikat na baseball player. Kaya mayaman ultra rich athlete ng Amerika. Ang pangalan niya ay binansagan na Freddy Fawcett. Parang gripo. Parang gripo. Tawag doon sa Fawcett. Para siya gripo, ihi siya ng ihi. Kaya hindi siya makatulog ng kumpleto. And when he realized na makukuha pala sa balat, katas ng isang halaman, yung yung titigil para hindi siya, may sakit. Actually, gusto ko ipaliwanag, hindi ko lang masabi kung anong tawag doon sa sakit Operador sa ganun sakit si dating Pangulong Fidel Valdez Ramos. Ano nga bang sakit yun? But anyway, dahil yan tanim yan, ay pwedeng ma-extract dito sa Pilipinas, itanim dito, paramihin dito, pagkatapos gawin yung yon ng ating version, Filipino version, at malaki ang magiging kikitain. Ang tawag natin doon yung merong medicinal value. Merong medicinal value ng mga pananim, yun na ituro natin sa ating mga magtatanim. At higit dito ay yung paglikha ng organic fertilizer. No? Importante yun. Sapagkat ang ating pong mga lupa sa bundok, sa mga kabundukan, toxics. Acidic ang mga lupa natin. Kaya hindi po nabubuhay ang mga halaman. Damo man hirap na hirap mabuhay. So, may gamot ho doon. Ang kailangan, mag-continuous manufacturing ng organic fertilizer para po ang tawag doon soil treatment. Iti-treat mo yung soil. Kukuha ka ng lupa, ang tawag doon loam soil. No? Sandy loam soil. Di hahanapin mo kung saan merong sandy loam soil, and then hahaluan mo ngayon noong organic na nanggaling ng ibon, sa quail. Sumunod lang dun yung sa chicken. Pero mas mataas yung sa quail. So mga kaibigan, na kikita po ninyo, walang tigil ang aking pagsasalita na hindi kayang ubusin ang mahalagang paksang hindi naman ninyo mapapasubaliang talagang makabubuti sa pag-unlad ng ating bansa. Kung wala na tayong magawa sa Metro Manila, ano ba naman pumunta tayo ng bundok? Dala natin ang kaalaman, yung teknolohiya. Magtanim tayo ng mga medicinal plant. Magtanim tayo ng palm oil. Pero mas mabuti, yung merong kaugnayan, ang pambansang, anong tawag natin dito? Pambansa, yung kawanihan. Pambansang kawanihan para talagang yung programa ng gobyerno, magamit ng gobyerno ang kanyang pasilidad. Tao at bayan
magdadamayan upang lumikha ng kabuhayang pambansa na magpapalaya mula sa kahirapan, magpapalaya mula sa kamangmangan, magpapalaya sa pag-angkat ng mahal na dolyar, magpapalaya sa pagbabayad ng bilyon-bilyong mga utang. We need to produce more and more and more up to the extent na ang susuplayan natin ay global market para tayo ay lumaki ang dollar income sa export. Na hindi ang may-ari ay yung mga taong maiksi lang ang letra ng apelyido. Minsan tatatlo lang ang letra, apelyido na yon. Minsan dalawa, may dalawa pa eh. Si Henry, dalawa lang, SY lang. Kailangan naman yung mga karaniwang tao, karaniwang tao ay magkaroon ng pagkakakitaan mula sa paglikha nitong paksang ating pinag-uusapan, isulong ang pambansang pagpaparami ng paglikha ng pagkain, inumin, likas na gamot, gamit ang mga teknolohiya. Dito, lahat may gagawin. Walang unemployed. Lahat dito may gagawin eh. Sa dami ng gagawin mo, kulang ang populasyon mo. Uso trabaho. Ngayon, doon sa question na magkano kikitain, it depends on the supply and demand. The more you produce, the more lumalaki ang kita ng karaniwang tao. Ganun po yun. Ito'y hindi isang pangarap. Hindi ito isang panaginip na nangangarap ka tapos hindi naman matutupad. Ito'y kung gagawin ng pamahalaan at ng mga leader ng bansa, papunta tayo sa pagiging isang mayamang bansa. Alam niyo, may mga bansang maliliit, katulad ng Singapore. Ang liit ng Singapore. Walang masyadong raw material na kinikita yan, na hinaharvest. Halos ang lahat ay pinagbibili nila sa mundo. Kung ano yung pinroduce ng Malaysia, pinroduce ng Indonesia, pinroduce ng Pilipinas, pinroduce ng Brunei. Doon ngayon iminamarket sa buong mundo ng Singapore. Ganun lang kasimple. Tayong mga Pilipino, meron tayong lupa, meron tayong mahusay na temperatura, kalagayan ng panahon. Mas maganda ang climate dito. Meron tayong matatalinong mga tao. At kung sila'y abala, dahil lagi silang may trabaho, pag isinulong ang pambansang pagpaparami, sa totoo lang, inaabala mo tao eh. Binagawa mo abala. O hindi sila mag-uusap-usap. Paano sila makaka-order ng droga? Abalang-abala, wow sa bundok, nagtanim ng palm oil. Kumikita eh. Kumikita. Ito ang dapat magiging siguro nga 3 gabinete. At ito, puro kaibigan ko ito eh. Si Secretary Dar ng Agriculture, si Secretary Bebot, magandang gabi, Bebot Bello, Secretary of Labor, sali ka rito. Meron pa pangatlo, kaibigan ko rin to eh, Secretary, ano ba ito, pangalan nito? Secretary of Finance. Yan. Kailangan. At saka yung Secretary of Energy. Yan. Pag yung 4 na gabinete na yan ay napapirma ko sa isang kasunduan na ilunsad itong isulong ang pambansang pagpaparami ng paglikha ng pagkain, inumin, likas na gamot, gamit ang mga teknolohiya. Hoy, kasali ka pa, DOST.
At siyempre, ang malaki ang maitutulong sa atin para sa pananalapi, yung pasilidad sa lending, magpapautang ng mga teknolohiya di mga aparato. I will tell you this. Nagsasanga-sanga ang topic pero iisa po ang tinutumbok niyan pagpaparami ng ani. Yung pong kamatis, bakit po mahal ang kamatis? Bakit mahal ang sili? Bihira lang po ang nakapagtatanim. Kasi bihira lang po ang bumibili. Kaya ang nagiging makapangyarihan, yung batas ng supply and demand. Kung dadagdagan po natin ito ng teknolohiya, na walang mabubulok na kamatis, walang mabubulok na sili, any crops that we will going to plant, hindi mabubulok dahil merong warehousing facilities. Dito, kailangan ang Development Bank of the Philippines. Kailangan dito ang Bangko Sentral ng Pilipinas. No? So, yung mga karaniwang tao, mahihirap na walang puhunan, masi-syndicated tawag. Ang tawag doon, syndication of loan sa bawat bayan para maging producer ng high-value crops na sinasabi na yan. Yang mga herbal na yan, no? Mga gamot, halamang gamot. Makakapaglagay tayo ng drying, yung kin drying, dun mismo sa farm. Pag-harvest niya, lalagay niya doon. Iikot-ikot lang na gano'n, mainit ang araw, nasa loob ng machine. Iikot-ikot na gano'n, natutuyo. Nawawala ng moist. Tuyon-tuyo. Pagkatapos ngayon, ipupulbusis, papowderize nila. Yung mga machine na yon, available yon dito. Na-assemble yon ng mga Pilipino. Hindi na ho tayo mag-aangkat pa. Naku, dito meron. Kompleto. So, di magagawa ng Pilipino. Ay di powder na lahat yan. Powder ang insulin, powder ang serpentina, powder ang tawag dito, yung malunggay. Lahat ng mga itinanimong organic, powder yan. Si Dr. Richmond Santillan, meron siyang kakalugin mo lang na gano'n. Nandun yung mga gelatin capsule. Napupunta lahat. Capsulizer. Alam nyo, nagpuproduce ng 400 pieces a day. Ilagay mo na lang na sa piso isa, 400 pesos daily, kikitain ni Mrs. sa kakakalog na gano'n. Sa kakakalog, kumikita ng 400. Yan po mga kaibigan, ay realidad. Hindi isang pangarap. Yan po ay angking talinong meron ng mga Pilipino. Kaya hindi po natin dapat talikuran. Ito pong sinasabi natin na ito, na isulong ang pambansang pagpaparami ng paglikha ng pagkain at inumin. Alam po ninyo, yung inumin, biro mo, ang dami na nagkakasakit. Ang dami nang mahina ang utak ng mga Pilipino. Dahil iniinom yung soft drinks Samantalang ang dami ng mga identified na herbal plant na mas masarap pa sa kahit na anong soft drinks. Ito lang hindi herbal pero nagiging herbal ang tawag Yung tubig ng nyog, maniniwala ka ba yung tubig ng nyog kung gaano kagaling? Napakahusay nito. Ang kulang at kulang yung nyog Meron ho kasing problema tayo, sinalakay tayo ng talino ng mga taga-Europe. Nagpakawala yung kokolisa. Virus ho ito, yung kokolisa. Makikita mo sa langit, bumababa, parang bulak. Parang bulak. Ibig sabihin, may nagsabog. Nasa langit Bumababa na gano'n. Ngayon, pag bumagsak doon sa dahon ng nyog, pinapatay yung nyog.
Kaya nagkaubos ang nyug sa Pilipinas eh. Ngunit, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Bakit? May mga matatalinong scientist na Pilipino. Ang ginawa, kumuha sila ng lahi ng nyug na hindi tumataas. Ha? Yung dwarf, kung tawagin. Dwarf. Pagkatapos, kumuha sila ng isa pang nyug na malalaki naman. Malalaki yung bunga, maraming laman tubig, makakapal yung yung laman. Makapal din yung bao. Di malalaki na ganon. Pagkatapos, mahaba ang balaybay. Lumalaman ng 16, 18, 18 malalaki. Ang isang buwig. Nung nyug na yon. Ang tawag ho doon ay hybrid coconut. Sino nag-produce? Ang UP Los Baños. Bakit pinroduce? Ipinagawa ng Philippine Coconut Authority, PCA. Yon. Meron ngayong OFW na taga Cotabato, nagtatrabaho sa Saudi Arabia, umuwi. Alam mo ang ginawa? Nag-apply ng lupang yung public land, yung forest. Inapplyan niya ng may permit siyang kinuha, 25 taon yan i-develop yung 10 hektarya, magbabayad siya ng buwis sa gobyerno. By award. Anong tawag doon? May tawag doon eh. Ito si Permin natutulog dati doon sa PCA eh. Kaya dapat alam nito yun eh. Yung tawag doon sa proyekto na yun, na hybrid coconut. No? Nangyari. Nasa na ngayon eh. Nasa social media na ngayon eh. Kumikita siya ng 10 milyon isang taon. Dating OFW. Alam mo ginawa niya? Hindi niya ginawang kopra yung nyug. Hindi niya pinabunga yung nyug. Pinabulaklak lang niya. Pag namulaklak yung nyug, nasa uyo eh. May uyong kulay berde. Pag yumuko na ganun yung matulis, hihiwaan niya ng matalas na kutsilyo. Tawas sa laseta. Yung tuba. Gagawin tuba. Yung tuba, sa halip na siya maglasing, ilalagay ngayon sa palayok na clay. No? Tapos, ang gatong mahinang-mahina lang. Mahinang-mahina lang ang gatong. Natutuyo yung yung tuba. Natutuyo. Pagkatuyo, yun ngayon ang asukal. Ngayon, sweetener. Alam mo magkano halaga ng asukal? Sa isang sugar. Coco sugar. Umaabot, nakalagay na sa bote. Yan, sa mga sa high tops meron. Umaabot ng 280 pesos ang isa. Sus, Mariosep. Kaya pala kumikita ng 10 milyon sa isang taon yung OFW na yon. Yan. Ang ginawa, dati, 10 hektarya lang yung kinuha niya. Ngayon, kumita na siya, binili na rin niya, hindi na sa gobyerno. Bumili na siya ng additional na 10 hectares mula naman sa private. Ito po'y kwentong sa Facebook. Kasama ko sa paksang tinatalakay natin ngayon upang palakasin ang inyong kalooban, ang inyong paniniwala. Iwaksin na natin ngayon yung siraan, pintasan, at siguro para maiwasan natin, kalimutan na rin natin ang politika. Oo. Yung sinasabi nila na kaya lang naman nila gustong matuloy ang eleksyon, gusto nilang palitan yung mga nasa gobyerno. Mapapalitan ninyo yan. Mas lalong madaling mapalitan kung hindi ho magkakaroon ng eleksyon. Oo. Isang katutak ho, sabi nga ni Bayani Fernando, isang kariton ang batas ng Civil Service Commission para sibakin yung mga taong yan. Taong bayan na lang ang may kasalanan. Bakit hindi nila maipakulong ang mga magnanakaw? Yan. Kaya hindi ho natin gamitin ang politika para sa pagpaparusa. Mas maganda pa nga ho yung ganyan eh. Na walang politikahan, pero yung pagkilos na pangkabuhayan, pangkapayapaan, pangkalusugan, yan.
Tatlo yan. Pangkabuhayan, pangkapayapaan, pangkalusugan. Yan po ang ating pagyamanin. At itakwil natin yung ang pag-uusapan kakandidato ka bang barangay captain? Kakandidato ka bang mayor ika? Kakandidato kang congressman? Huwag niyong hayaang ang inyong, katulad halimbawa ng taga-Pasig, ngayon nag-aaklas at nakikiusap, umiiyak. Yun daw kanilang mayor, huwag paalisin, huwag namang gawing senador. Pakiusapan daw, pakiusapan si, ano nga ang pangalan nun? Vico Soto, yun. Yung Vico Soto, pakiusapan. Ngayon lang daw sila nagkaroon ng mayor na ganong kahusay. At pagkatapos, aalis na at pupunta sa magsisenador. Ay, sabi ko, siguro mas mabuti, kampanya na natin, wala nang eleksyon para hindi na makaalis yan dyan sa Pasig. Yung lahat ng mga merong katakot-takot na krimeng ginawa at kinurakot na pera ng bayan, ay huwag niyong paabutin ng 1 taon. Dapat may lumabas kayong mga ebidensya. Kung magtutulong-tulong tayong mga Pilipino, tayo maglilinis ang tawag dyan ni cleansing. Paano tayo magkakaroon ng cleansing? Kung walang abot-abot kada 3 taon mag-i-eleksyon tayo. Di naabala tayo. Ang gawin natin, wag na muna tayong mag-eleksyon. Tanggalin natin ng tanggalin. Yung lahat ng inaakala nating meron tayong ebidensya, maghanap tayo ng ebidensya, at palitan natin. May pampalit naman. Yan ang dapat na imulat sa sambayanang Pilipino. Diba, ka, Tony? Di ba, paring Ben? So, ito po ang inyong lingkod, Doy del Castillo. Nagpapasalamat sa inyong ginawa at gagawin pang pagsubaybay. Lumilipat na ang araw. Magmula sa araw ng Lunes, lumilipat na sa araw ng Martes. Ito po yung lingkod, Doy del Castillo. Nag-iiwan ng isang magandang umaga sa inyong lahat. At nagsasabing, mabuhay ang Pilipino!